Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya makapakinabang, sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Magsitayo lahat. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ng napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon. Sa unang linggo ng panahon ng Adbyento, ipinararating sa atin ng mga pagbasa kung gaano tayo ka-espesyal sa Panginoon. Nakita natin na sa mabuting balita, pagkaraan na si Jesus ay magpagaling ng maraming may sakit, ano po ang sumunod niyang ginawa? Nagpakain ng 5,000 at higit pa. Kumbaga, may extra lagi ang Diyos. Sapagkat siya nga'y Diyos, siya'y pinagmumula ng biyayang nag-uumapaw, siksik liglig. Kaya ang Panginoon kung magmahal, laging may pasobra. At dyan mo mararamdaman na espesyal ka sa Panginoon. Amen? Kapag ka may pasobra, di ba para bang
No, napaka-special mo naman para pasobrahan. No? Kapag suki ka, no, ikaw ay pinagbentahan, pinasobrahan yung binili mo, abay, babalik at babalik ka doon sa binilan mo. Kasi nga, mararamdaman mo na espesyal ka para sa Kanya. Naalala ko po, sa eskwelahan naman namin, nung napasok po ako sa yung tinatawag na cream section. Ano po ba yung tawag doon mga sa inyo? Cream section po ba yan? No, star, ganyan. Nasingit po tayo eh. Ang natuklasan ko po doon, no, nung minsang nasingit tayo doon, ang ginagawa pala ng mga teacher, halimbawa, meron pong exam or quiz. Eh di, syempre, uso pa po ang mga Manila paper noon, ano? No, yun pa nakasulat yung mga exam. Ngayon po, pagkaraan naming sagutan niyon, pagkatapos na lahat, may binubuksan po yung teacher namin na parang nakatiklop na ekstrang Manila paper. At nandun yung ekstrang tanong sa quiz na espesyal na tanong na ipinasasagot lang doon sa klaseng iyon na hindi sinasagot sa iba o hindi tinatanong sa iba. Espesyal sapagkat siguro po nakikita nila na iba ang kakayanan ng mga estudyante dito. Bagamat ito po'y wala na sa panahon ngayon, dapat talaga'y pantay-pantay na sa pagtuturo. Pero ang nakita ko po doon, sa punto na iyon, kung ikaw ay merong isang kakayanan, meron kang ekstrang dapat gawin. May ekstrang ibibigay sa iyo sapagkat nakita nila na ikaw ay kakaiba sa lahat. At ang mga katulad po nito ay patuloy pong nagpapaalala sa atin na kapag ka naman ikaw ay nagmamahal ng totoo, hindi ba't gumagawa ka rin ng mga sobra? Extra. Kapag nagmamahal ka, hindi mo lang ibibigay yung dapat mong ibigay. E-effort ka. Kapag mahal mo ang isang tao, kung ang inaasahan niya lang ay itong bagay na ito, lagi mong bibigyan at sasamahan pa ng iba pang bagay na maganda sapagkat siya'y natatangi, siya'y minamahal mo. At nakita po natin ang lahat ng ito sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na nagkatawang taong si Jesucristo. Nagpagaling na ng maraming may sakit. Kung tutuusin, pwede na pong sabihin na, pinagaling na nga kayo eh. Di pa ba sapat yan? Umuwi na kayo. Kayo pala eh, abusado eh. Kung gano'n ang pag-iisip ng Panginoon, tiyak ang mga apostol niya hindi magbibigay ng extra sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ba't sa San Andres, ang mga alagad, kahit buhay nila'y ibinigay nila para sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Sapagkat nasaksihan nila kung papaanong magmahal ang Panginoong Jesucristo. Yung hindi niya na trabaho, gagawin niya pa. Yung hindi na dapat na ibigay niya, ibibigay niya pa. Dahil siya'y nagmamahal. Nakita nila kung papaanong tunay na magmahal. Kung ano ang kahulugan ng pag-ibig sa pamamagitan ng paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagaling na sila, nahandoon pa ang pag-aalala niya. Uuwi ang mga ito. Ayokong umuwi sila ng gutom, baka mahilos sila sa daan. Hindi ba't napakabuti ng Diyos? Diyos na laging nag-aalala sa tao.
Kaya mga minamahal na kapatid, ang panahon po ng Adbyento, sabi natin sa unang linggong ito, ang tema ng ating mga pagbasa ay patungkol sa pag-asa. Ito po ay isang napakagandang hugutan ng pag-asa. Ang katotohanan na mayroon tayong Diyos na laging nag-aalala. Diyos na may malaking puso, na laging nagbibigay ng sobra, extra sa Kanyang minamahal. Kaya kahit anong pinagdaraanan natin ngayon, hindi tayo dapat sumuko o mawala ng pag-asa. May dahilan tayo para ngumiti. May dahilan tayo para mag-ayos ng dekorasyon, pampasko, sapagkat alam natin na mayroon akong Diyos na sandigan ko. Mayroon akong Diyos na hindi ako pababayaan. Kung simpleng kagutuman nga lamang ng tao ay pinoproblema niya, papaano pa kaya ang mga problema ko? Tiyak, ang Panginoon ay laging nag-iisip ng paraan para makamtan ko ang biyayang kinakailangan ko sa mga pagsubok na nagdaraan sa ating buhay. Manatiling nakakapit sa Kanya, magtiwala at punuin ang puso ng pag-asa sapagkat maraming dahilan para ngumiti ka ngayong paparating ang Kapaskuhan. Amen. Magsitayo lahat. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, pinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanyang lahat ng biyayang may pagkakaloob niya sa atin. Sa bawat panalangin nating itutugon, Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, panalangin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, panalangin mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, panalangin mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eukaristiya bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, panalangin mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, Pagpalain panalangin mo kami. Pagpalain mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-aalay.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapan na bigay na asahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, nakasloob tayong tumawag sa Ama, awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsiluhod ang lahat. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po ng banal na komunyon, panatilihin pa rin po natin ang social distancing. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Nihayakap kita na para bagang narito ka na at niaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo at ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at ipahayag ang mabuting balita sa lahat. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos sa aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya makapakinabang, sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng buong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng buong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng buong mahal. Magsitayo ang lahat. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ng napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon. Sa unang linggo ng panahon ng Adbyento, ipinararating sa atin ng mga pagbasa kung gaano tayo ka-espesyal sa Panginoon. Nakita natin na sa mabuting balita, pagkaraan na si Jesus ay magpagaling ng maraming may sakit, ano po ang sumunod niyang ginawa? Nagpakain ng 5,000 at higit pa. Kumbaga, may extra lagi ang Diyos. Sapagkat siya nga'y Diyos, siya'y pinagmumula ng biyayang nag-uumapaw, siksik liglig. Kaya ang Panginoon kung magmahal, laging may pasobra. At dyan mo mararamdaman na espesyal ka sa Panginoon. Amen? Kapag ka may pasobra, di ba para bang
No, napaka-special mo naman para pasobrahan. No? Kapag suki ka, no, ikaw ay pinagbentahan, pinasobrahan yung binili mo, abay, babalik at babalik ka doon sa binilan mo. Kasi nga, mararamdaman mo na espesyal ka para sa Kanya. Naalala ko po, sa eskwelahan naman namin, nung napasok po ako sa yung tinatawag na cream section. Ano po ba yung tawag doon mga sa inyo? Cream section po ba yan? No, star, ganyan. Nasingit po tayo eh. Ang natuklasan ko po doon, no, minsang nasingit tayo doon, ang ginagawa pala ng mga teacher, halimbawa, meron pong exam or quiz. Eh di, syempre, uso pa po ang mga Manila paper noon, ano? No, yun pa nakasulat yung mga exam. Ngayon po, pagkaraan naming sagutan niyon, pagkatapos na lahat, may binubuksan po yung teacher namin na parang nakatiklop na ekstrang Manila paper. At nandun yung ekstrang tanong sa quiz na espesyal na tanong na ipinasasagot lang doon sa klaseng iyon na hindi sinasagot sa iba o hindi tinatanong sa iba. Espesyal sapagkat siguro po nakikita nila na iba ang kakayanan ng mga estudyante dito. No? Bagamat ito po'y wala na sa panahon ngayon, dapat talaga'y pantay-pantay na sa pagtuturo. Pero ang nakita ko po doon, sa punto na iyon, kung ikaw ay merong isang kakayanan, meron kang ekstrang dapat gawin. May ekstrang ibibigay sa iyo sapagkat nakita nila na ikaw ay kakaiba sa lahat. At ang mga katulad po nito ay patuloy pong nagpapaalala sa atin na kapag ka naman ikaw ay nagmamahal ng totoo, hindi ba't gumagawa ka rin ng mga sobra? Extra. Kapag nagmamahal ka, hindi mo lang ibibigay yung dapat mong ibigay. E-effort ka. Kapag mahal mo ang isang tao, kung ang inaasahan niya lang ay itong bagay na ito, lagi mong bibigyan at sasamahan pa ng iba pang bagay na maganda sapagkat siya'y natatangi, siya'y minamahal mo. At nakita po natin ang lahat ng ito sa pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na nagkatawang taong si Jesucristo. Nagpagaling na ng maraming may sakit. Kung tutuusin, pwede na pong sabihin na, pinagaling na nga kayo eh. Di pa ba sapat yan? Umuwi na kayo. Kayo pala eh, abusado eh. Ha? Kung gano'n ang pag-iisip ng Panginoon, tiyak ang mga apostol niya hindi magbibigay ng extra sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ba't sa San Andres, ang mga alagad, kahit buhay nila'y ibinigay nila para sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Sapagkat nasaksihan nila kung papaanong magmahal ang Panginoong Jesucristo. Yung hindi niya na trabaho, gagawin niya pa. Yung hindi na dapat na ibigay niya, ibibigay niya pa. Dahil siya'y nagmamahal. Nakita nila kung papaanong tunay na magmahal. Kung ano ang kahulugan ng pag-ibig sa pamamagitan ng paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagaling na sila, nahandoon pa ang pag-aalala niya. Uuwi ang mga ito. Ayokong umuwi sila ng gutom, baka mahilos sila sa daan. Hindi ba't napakabuti ng Diyos? Diyos na laging nag-aalala sa tao.
Kaya mga minamahal na kapatid, ang panahon po ng Adbyento, sabi natin sa unang linggong ito, ang tema ng ating mga pagbasa ay patungkol sa pag-asa. Ito po ay isang napakagandang hugutan ng pag-asa. Ang katotohanan na mayroon tayong Diyos na laging nag-aalala. Diyos na may malaking puso, na laging nagbibigay ng sobra, extra sa kanyang minamahal. Kaya kahit anong pinagdaraanan natin ngayon, hindi tayo dapat sumuko o mawala ng pag-asa. May dahilan tayo para ngumiti. May dahilan tayo para mag-ayos ng dekorasyon, pampasko, sapagkat alam natin na mayroon akong Diyos na sandigan ko. Mayroon akong Diyos na hindi ako pababayaan. Kung simpleng kagutuman nga lamang ng tao'y pinoproblema niya, papaano pa kaya ang mga problema ko? Tiyak, ang Panginoon ay laging nag-iisip ng paraan para makamtan ko ang biyayang kinakailangan ko sa mga pagsubok na nagdaraan sa ating buhay. Manatiling nakakapit sa Kanya, magtiwala at punuin ang puso ng pag-asa sapagkat maraming dahilan para ngumiti ka ngayong paparating ang Kapaskuhan. Amen. Magsitayo lahat. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, pinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanyang lahat ng biyayang may pagkakaloob niya sa atin. Sa bawat panalangin nating itutugon, Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, panalangin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, panalangin mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, panalangin mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eukaristiya bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, panalangin mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, Pagpalain mo panalangin mo kami. kami. Pagpalain mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-aalay.
Magsitayo lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mahal, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, nakasloob tayong tumawag sa Ama, awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsiluhod na. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na. Sa pagtanggap po ng banal na komunyon, panatilihin pa rin po natin ang social distancing. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Nihayakap kita na para bagang narito ka na at niaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo at ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at ipahayag ang mabuting balita sa lahat. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon.